Po, ito po ang magtatanong, kapatid na Eli, si kapatid na Jomar Lumba, 37 years old po siya at isa po siyang Katoliko. Magandang gabi ho, Brother Eli. May dalawa po akong katanungan. Isa po akong Katoliko. Pag ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, ibig sabihin po nun, anti-Christ ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun? Tsaka paano naging 666 yung ano ng Santo Papa? Ang pangalawa kong katanungan, umattend po ako ng doktrina ng 3 beses, pero hindi ko po tinuloy. Ibig sabihin po nun, makasalanan na po ba ako nun? Yun lang po. Una, kapatid, yung halimbawa, umattend ka ng doktrina, hindi mo tinuloy, nasa sa intention mo yon. Kung itinatakwil mo yung doktrina o wala ka lang panahon. Kasi yung doktrina ni Kristo dapat tanggapin yun eh. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, itatakwil mo rin siya lalabas. Ang kailangan tanggapin yung salita, hindi itakwil. Pero halimbawa, hindi mo tinuloy, hindi ka natuloy dahil may mga dahilan, hindi naman para itakwil mo yung salita, hindi ka naman pwedeng hatulang makasalanan ka na nun. Maliban na lang yung salita ng Diyos sa Biblia na narinig mo ay ayaw mong tanggapin. Yun, lalabas makasalanan ka nun pag ayaw mong tanggapin. Sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dingking Diyos, pakiramdaman dahing amano na ning Diyos. Nyapin kayo yung pakiramdaman, uling eko pinking Diyos, nga naning ginutang sa Kristo. Dalawa ang klase ng tao, isang nakikinig ng salita, pag narinig niya, hindi niya tinatakwil, isa namang ayaw talagang makinig. Kaya ikaw ang makakahatol, kapatid, ano ba nasa puso mo? Ayaw mo ba yung doktrina, yung salita ng Diyos? Pag ayaw mo, tinatakwil mo, makasalanan ka. Pero kung merong ibang dahilan, hindi mo naman ayaw, hindi mo naman tinatakwil, hindi ka pwedeng hatulang makasalanan ka. Ikaw na makakahatol sa sarili mo. Doon sa isang tanong mo, pagka ba palagi kang nagsisimba sa Katoliko, ibig ba sabihin antikristo ka? Alam mo, ang antikristo, yung kalaban ni Kristo. Ngayon, kung nagsisimba ka, dahil alam mo, yun ang tama para sa'yo, mahirap naman ikaw husgahan o hatulan na antikristo ka. Maraming mga Katolikong mabubuting mga tao. Mula sa pagkabata ko, nakakita na ako, maraming Katolikong mas mabubuting tao. Mas mabubuti sila kesa sa iglesia ni Manalo. No? Sa obserbasyon ko. Pero, sasabihin mo ba yung mga Katoliko na yun, antikristo? Ang antikristo, yung lumalaban kay Kristo. Pero kung halimbawa, di naman nila alam, ligaw lang sila, nailigaw lang sila, hindi ko pwede sabihin sila yung mga antikristo. Ang tinutukoy kasing antikristo sa Biblia, kapatid, yun talagang diretsahang nilalabanan si Kristo. Yung kasing salitang anti, sa Grego, sa English, sa kahit anong wika, yung salitang anti. Hindi yung anti na tiyahin, Kasi ang spelling ng anti na tiyahin, A-U-N-T-I-E. Pero yung antikristo, A-N-T-I, anti. Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi naman masasabing kung Katoliko ka, nagsisimba ka, antikristo ka na agad. Maaari, yung naglalagay ng ribulto na ipinapasamba sa'yo, yun ang antikristo. Kasi sa simbahang Katoliko, maraming ribulto Bawal kasi ni Kristo, sambahin ang nilalang. Sambahin ang nilalang ay kasinungalingan para kay Kristo. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan
at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon. Merong sinasabi ang Panginoong Hesus na isinulat ni Pablo, mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ang wika'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sa Kapampangan, sabi diyan, kasi nasa apanit tayo, no? Uli ning linibera ing katutuanan ning Diyos, king meto nga kalaraman, at simbandet siwande, ing lelangan kesa king linalang, anong nino ing nuwanang gaking mangga yanasa. Maliwanag, no? Pag sumasamba ka, lumuluhod ka sa nilalang, kasinungalingan yon, antikristo ka nun. Eh, sino ang Antikristo? Siguro yung naglagay doon. Hindi naman lahat ng Katoliko alam nila yun na yung pagsamba doon sa mga inilagay doon lalabas, kung pagluhod mo ron, lalabas an act of Antichrist Act against Christ. Kasi pag lumuluhod ka sa mga nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Hindi dapat sambahin ang nilalang. Sabi nga dun sa pasyong Katoliko, no? Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Yung pasyon kasi kinopya sa Biblia. Sabi sa pasyon isang Diyos nga lamang. Ayun. Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O, kita mo? Ang poong Diyos lamang. Meron pa bang iba? Pag sinabing lamang, wala nang iba. Ang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nasa pasyon ng Katoliko yan, hindi ko kayo inaatake. Yan ay kinopya sa Biblia. Sa Diyos ka lang luluhod. Pati yung anghel ayaw pumayag kay Juan nung lumuhod siya. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayon, huwag mo akong luhuran, huwag kang magpatira pa sa akin. Sa Diyos ka sumamba. Si Juan na yun, apostol ng Panginoong Hesus. Alagad ng Panginoong Hesus. Kundi man apostol, disipulo yan. Siya sumulat ng Apokalipsis. Sabi, lumuhod siya doon sa harap ng anghel Sabi ng anghel, huwag kang luluhod sa akin. Sa Diyos ka lumuhod. Ganon din si Pedro. Niluhuran ni Cornelio. Ayaw pumayag ni Pedro. Basahin natin ang 10:25 ng gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Hoy, tindig ka, huwag ka tumuhod sa akin. Ako may tao rin, sabi ni Pedro. Tao rin ako. Huwag ka luluhod sa akin. Ngayon, yung Pedrong rebulto. Hindi na yun ang totoong Pedro, rebulto na. Luhod tayo ng luhod dun kaya mali. Lalabas, pagka luhod ka ng luhod dun, alam mo nang mali, nagiging antikristo ka. Pero kung hindi mo naman alam pa yung aral,
hindi ko naman masasabi, kapatid, na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yon. Merong iba kasing nagsasabi, hatol agad ng hatol, ano? Gaya nung 666. Sabi raw, yun daw yung Santo Papa. Ang may paliwanag na umpisa niyan, si Ellen G. White. Si Manalo kasi, naging miyembro ng Sabadista bago niya itinatag ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang paliwanag ni Ellen G. White, yung Papa sa Roma, ang 666. Namana ni Manalo yun. No? Yun ngayon ang itinuro ni Manalo sa Iglesia ni Manalo. Kaya 666 lumaganap. Hanggang sa panahon ni kapatid na Perez, yun din ang paniniwala namin. Na yun 666. Yun yung Papa sa Roma. Pero alam mo kapatid, yung 666 sa Biblia, hindi yun ang Papa sa Roma. Yung 666, ang tawag doon, hayop. No? Hindi tao yun Hindi tao yun. Pero yung bilang na 666 ay bilang ng isang tao. Pero bilang yun ng hayop. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Tao, bilang niya 666. Pero yun talaga, originally, sa hayop yun. Yung tinatawag na hayop o beast sa Apokalipsis, yun ay antikristo, anti-Diyos yun. Ngayon, yung kanyang bilang nasusumpungan sa isang tao. Pero originally, yung hayop na yon ay hindi pwedeng i-consider na tao. Kasi sinasabi ni Pedro, ipinanganak na talagang mga hayop. Maaaring anyong tao, pero mga hayop. Pero wala lang tayong panahon ngayon para yan ay pag-usapan. Mahabang usapan yan, kapatid, yung hayop na yan. Ano? Siguro sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin yan. Pero more or less, nasagot ko yung dalawa mong tanong. Ano? Ang tanong mong isa ay kung magsisimba ka ba, kung ang sasambahin mo, yung mga nilalang, lalabas antikristo ka. Pero kung hindi ka sasamba ron, hindi ka antikristo. At yung halimbawa, sinasabi mo, makasalanan ka ba kung hindi mo itinuloy yung pag-attend sa indoctrination, hindi kita pwedeng hatulan doon, kapatid. Nasa budhi mo yon, nasa iyong kalooban, ikaw ang nakakaalam kung itinatakwil mo ba o hindi naman tinatakwil, ikaw na rin ang nakakaalam doon. Naintindihan mo sana ako, kapatid na Joma. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa pagdalo. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, pati ang iyong pamilya.